ay naibalik na, sumusunod, at hindi inaasahang tawag sa opisina ng awtoridad. Kagandahang loob ng GTA. Sa kabila ng pagtatangka ni Yansos na ibalik ang telepono. Pagkatapos ng tawag, giit ni GTA na itago niya ito sa kabilang banda. Natuklasan iyon ni Jung Han, ang lalaking sumusunod sa pagluluto habang ang gabi ay malamig na asarol, na dating nagtatrabaho bilang Korea. And Kukwa nagsampa ng reklamo tungkol sa parsela. Samantala, ang paglilitis ng hurado ay nagpapatuloy at tinawag niya ang punong parke bilang saksi. Sabay-sabay, hinahanap ni Junhan ang address ng chill host. At hinarap siya doon, tungkol sa CCTV. Nakahudanize ang footage shield. Marunong magluto. Sinasabing una niya itong nakita sa gasolinahan. Pag binanggit ni Junhan, chill host na sumusunod sa Gokwa sa gabi. At may inihatid sa bahay niya. Noong nakaraang buwan, nagiging defensive si Chilho. Kapag siya ay inakusahan ng pagpatay kay Gokwa, Shield react sa pamamagitan ng paghawak ng palakol. At naghahagis ng patungo sa Junhan. Masiglang itinatanggi ang mga paratang. Binabalaan siya ni Junhan na anuman ang kanyang mga aksyon. Kailangan pa niyang humarap sa korte. At magbigay ng alibay para sa oras ng pagluluto ay kamatayan. Para ipagtanggol ang sarili. Naglabas si Junghan ng metal stick. Higit pa sa nagngangalit na bulwagan ng sili. Bago lumaki ang sitwasyon, dumating ang mga pulis, at arestuhin ng Chili Hall dahil sa tangkang pagpatay. Inaasahan ito ni Junghan. At nauna nang inalerto ang mga pulis, samantala sa korte. Ang punong parke ay patuloy na nagpapakita ng mga dahilan. Bakit naniniwala siyang si Hanso ang pumatay? Hindi na kayang tiisin ang mga akusasyon. Nagsalita si Hanso na iginiit ang kanyang pagiging inosente. And affirming na naging tapat siya sa korte. Sa simula pa lang, nakikita niya ang pagkakataong ito sa mga tawag. Ang Hanso ay isang saksi sa ascertain ay katapatan. So sino subukang makialam ni Jin? Ngunit si Hanso ay nahulog sa tie na siya ay bitag sa panalo. Pagkakuha ng pagkaupo ni Hanso sa witness chair, agresibo niyang tinanong siya tungkol sa kanyang mga aksyon. Pinapuna siya sa pagfling sa pinangyarihan ng krimen. Sa halip na tulungan si Gokwa, she argues na kung siya ay tunay na tapat, mananatili sana siya, upang tulungan ang babaeng kritikal na nasugatan. Ang walang humpay na pagtatanong ni Taehi ay binitag si Yanso, na humahantong sa kanya upang aminin na hindi niya alam para sa tiyak kung pinatay niya si Gokwa o hindi. Ang pagpasok na ito ay gumaganap sa diskarte ni Taehi. Pinapahina ang kredibilidad ni Yanso. Pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap si Suja ng tawag mula kay Junhan, na nagtatanong tungkol sa kinalabasan. Nadaig ng emosyon, so napaiyak si Jin, at humingi ng tawad kay Junhan, para sa kawalan ng kakayahang pigilan. Hyansu mula sa pagkuha ng witness chair, bilang resulta ng kanyang hindi kumbinsido na pahayag. Sa witness stand, si Hyansu ay muling pinabalik sa bilangguan. Si Junhan ay bumisita kay Hyansu sa bilangguan upang mag-alok ng kaginhawahan. Reassuring him na sa kabila ng lahat, ay pangunahing pagbabago. At anumang galaw na kanyang napagtanto, maaaring dahil sa higpit, morgas, isang natural na postmortem sa proseso kung saan naninigas ang kalamnan. At pagkatapos ng kamatayan, gayunpaman, anso niya, ay masyadong nalulula sa depresyon. Upang tanggapin ang paliwanag na ito, ang mga bagay ay lumiliko para sa pinakamasama. Kapag siya sakaya, nanonood ng balita at natuklasan na ang prosekusyon ay isinasaalang-alang ang paghingi ng parusang kamatayan laban sa kanya. Hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Napaiyak siya, para makadagdag sa kanyang paghihirap. Dusik marks ang kanyang sitwasyon. Ninakaw niya ang telepono ni Hanso at ayaw niyang ibalik. Nang bumalik si Hanso sa kanyang selda, at nakitang nawawala ang kanyang telepono, siya ay nagiging galit na galit. Kinakaharap niya ang sakit, at hinihiling na ibalik ang kanyang telepono.
After Dusik marahas na binugbog siya. Sinubukan ni Yanso na lumaban. Ngunit nagpapatunay na walang laban-laban sa seasoned gangster. Ang alitan. Dahon Yanso na may maraming sugat sa mukha. Sa kanyang kawalan ng kakayahan na linisin ang kanyang pangalan sa korte. Lahat ng nasa kulungan kasama ang kanyang ka-cellmate na si Songso. Nagsisimulang maniwala na siya ay may kasalanan. Ang resulta, dumating si Kinsubi at itinaboy. Walang gustong makasama o makausap man lang siya. Pakiramdam desperado at nakahiwalay. Lumingon siya sa GTA para humingi ng tulong. It then the GTA shares ng sarili niyang kwento. Siya ay maling inakusahan sa isang kaso ng pag-atake sa walang humpay na nagpumiglas upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Nakaharap sa hindi paniniwala sa bawat pagliko. Umabot pa siya sa punto kung saan ginawa niya ang hindi maiisip. Ngunit hindi niya kayang tapusin ang kanyang paghihirap. Sa huli, napagtanto niya na hawak niya ang susi sa sarili niyang kalayaan. Naunawaan niya na ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagbabago. Kaya binago niya ang sarili niya. Pinayuhan niya si Hyanso na pumili sa pagitan ng kaligtasan. At tinitiis ang kanyang dismal life. Sa kulungan, nagpalit si Haya ng pagbabago. Sinasagisag ito sa pamamagitan ng pagsisindi ng sigarilyo. Sa susunod na araw, sinamahan siya ni Chitae sa mass hall. Pinapawi ang kanyang kalungkutan. Kaya ngayon ay gumugugol ng oras sa Chitae. At humarap sa kanyang mga kaaway ng may bagong kumpiyansa. Para palakasin ang sarili. Nagsisimula siyang mag-ehersisyo at magboxing gamit ang GTA. Nagbabago mula sa isang mahinang estudyante sa kolehiyo. Siya ay nagiging isang formal na manlalaban. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga at mahigpit na pagsasanay. Inisiguro ang kanyang kaligtasan. Isang araw, tinatawagan niya ang kanyang kapatid na babae upang magtanong tungkol sa kanya habang ginagawa. Ngunit sumabog siya sa pagkadismaya. Sinisisi siya sa pagdudulot ng mental distress sa pamilya. Sinisisi niya si Yanso sa lahat. Sinasabi na dahil sa kanya, na kailangan nilang itayo ang kanilang bahay para ibenta, para makaalis sa kanilang kapitbahayan. O kilala sila ng mga tao bilang pamilya ng mamamatay tao. Nagdududa pa siya, kung nagsasabi ng totoo si Yanso, tungkol sa hindi pagpatay sa babae. Nabigo, ibinaba ni Yanso ang telepono at tinawagan ng kanyang ina. Pero hindi rin niya sinasagot ang tawag niya. Isang araw, Dusik confronts Henzo, at sinusubukang makipag-away sa kanya. Kapag humahamon si Henzo sa isang tunggalian, Dusik laughs at tumatanggap ng underestimating Henzo. Ay ang parehong mahinang batang lalaki. Nang gabing iyon, ginupit ni Henzo ang kanyang buhok, at nakakatugon Dusik sa boiler room para sa tunggalian. Pagdating, pinapatay niya ang ilaw kapag binuksan ito muli ng Dusik. Nahuli siya ni Yanso, at hinampas siya ng baso sa ulo, gamit ang kanyang bagong nahanap na kakayahan sa pakikipaglaban. He beats Dusik grabe hanggang sa bumagsak siya. Hinimok ng pagnanais na mag-higanti laban sa sobrang sakit. Para sa kanyang pambubuli, he super pairs para ihagis sa kanya ang isang planter. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang transformed personality, nananatili pa rin siya sa isang bahagi ng kanyang sarili, na hindi maaaring makapinsala sa ibang tao. Hindi makayanin. Sa halip ay itinapon niya ang nagtatanim sa lupa. Nagtatapos sa kanilang paghaharap. Sa kabilang banda, Kalasag Asarol, na naaresto, ay itinatanong ng punong parke. Gayunpaman, pinakawalan siya ng pinuno. Nang matuklasan iyon, ang kanyang ankle monitor ay nagpapahiwatig. Hindi siya bumisita sa bahay ni Goku. Nang gabing iyon, nang malaman ito ni John Han, nagulat siya na ang isang sex offender ay parang shield ho. Napakadaling mailabas. Sa panahon ng kasunod na paglilitis ng hurado, maliwanag na ipinakita ni John Han. Ang pagpapakita ng shieldhood ay sumunod sa Gokwod sa gabi. Saka, isang oras nang hindi aktibo ang kanyang ankle monitor. Sa panahong iyon, shieldhood denized ang mga paratang. Pinapatay ang kanyang ankle monitor at naubusan ng baterya. Tanong niya kay Junhan at sa hurado, bakit nila siya inaakusahan? Kapag nakilala ko na ang salarin, na ang mga fingerprint ay nasa buong pinangyarihan ng krimen. Next Junhan tawag sa dati niyang asawa. Kabataan A. At nagtatanong, kung may natuklasan siyang makabuluhang bagay. At ang pinangyarihan ng krimen. Kabataan A. Nagbubunyag. Naiwang bukas ang likurang pinto sa terrace. Dahil sa sirang doorknob. Nagmumungkahi ng pagtatangkang pumasok. Dagdag pa,
Hinala niya ay may isa pang armas. Bukod sa kutsilyo, natagpuan sa Yanso. From Goku ay isang peace knife set. 2 kutsilyo ang nawawala kung ang isa ay matagpuan sa Hyenso. Tapos ang tanong, nasaan yung isa? Dagdag din yan. Malamang natagos ang kamay ng mga biktima. Dahil sa larong kutsilyo. At ang ebidensya nito ay makikita sa mesa. Na mga marka ng pagtagos ng kutsilyo dito din. Mga bakas ng fluorescence. Ahente ng pagpapaliwanag. At formaldehyde ang natagpuan sa sugat. Ang kombinasyon ng mga kemikal na ito ay kadalasang matatagpuan sa toilet paper na nagpapahiwatig na may nagtangkang pigilan ng pagdurugo. Tapos na, bumalik ang mga sugat sa kusinero. Ipahiwatig na ang talam ng kutsilyo ay nakaharap pa itaas. Pangangatwiran ng prosekusyon na nangyari ang sugat sa kamay ni Hyunsus nang may nadulas na kutsilyo mula sa pagkakahawak niya. Gayunpaman ang ebidensya ay nagmumungkahi na kung ito ay totoo. Ang sugat ay nasa loob ng kanyang kamay. Dahil sa talam na nakaharap sa itaas. This supports Yansu's testimony that he sustained the wound while cutting himself on the broken glass of the door.